So ayan mga kababayan, no, ihatid na natin kasi gaya ng sinabi ko, ayaw ko munang mapagod si Per. Ikaw, pero gusto ka mong sabihin? Si mama nila. Ang ano naman sana, Daddy Frankie. Manay, baba mo yung face mask mo. Wala akong ipin. Okay lang, Nay. Huwag ka na maya. Yung dati sabi may offer ka na dito sa Makati. Ay yung isang mabumba na kung gusto mo, naman, kung i-offer mo sa amin yun, i-rentahan namin. Kasi ang sabi mo naman, wala kang kung anong desisyon namin sa ngayon. Kasi ang desisyon talaga namin na magrenta muna. For the meantime, na binibenta namin yung bago. So, gusto nyo dito sa Makati? Gusto ko, noon pa, gusto ko dito sa Makati. Wala po kaming enough money, Daddy Frank. Wala po kaming enough money to rent for now. Kasi po, gusto talaga namin po sa Makati, Daddy Frank. Kaya lang po, alam po namin, mataas po yung price dito. Pero dito po kasi sa Makati, ang daming mga, kumbaga yung exposure po kasi talaga dito, ibang-iba sa Makati. Since I grew up po in Manila, kaya kami numit po kayo, sabi ko talaga, iba pa rin talaga yung kilos ng mga taga-Manila. Kasi si Mami Rochelle sila. Nung nakita ko si Kuya Rob kahapon, si Kuya sa sila po lahat. Sabi ko, iba talaga yung mga taga-Manila. Kasi I've been living in Batangas for 8 years. Tapos hindi ko po talaga na, kumaga iba po talaga yung yung culture kasi Environment. Ay, saka doon po ako nagkasakit na nagkasakit. Oo. So, hindi po talaga. Ayun, kasi kung uuwi po ko doon, Daddy Frankie, matatrigger na naman ako. Yes. Baka mamaya kung saan na naman din ako matagpuan dito. Kasi, pagkasakit ko ko na, hindi, siyempre po namin, Roshan, traumatic po kasi yung experience ko sa kabuk. Saka, Wait lang. Sana yung isa kong cellphone? Relive mo kaya ulit. Relive? Oo. Okay lang? Hindi na. O, dito. Hindi na, labitin na yung mga tao. Oh, sige. Bitin. Abangan nila yung mga episode. Oo. Kasi sabi ko, talagang talaga, wala talaga ako sa ayos na sabi ko kung babalik po kami ng Batangas, baka mamaya matrigger na naman ako. Tapos, syempre, stressful po yung environment ko. Baka mamaya, mag-relapse na naman ako. Dapat po kasi sa akin yung safe environment. Ay dito po kasi, since Makati po kasi, ito po ay talaga iba rin yung culture kasi po dito dahil Manila to and Makati kasi is one of the best cities in the Manila. So, kasi Daddy Frank, kasi yesterday you were mentioning about Cavite. And naalala ko po kasi sabi ko kay Mama, doon ako rin rescue. So kung babalik po ko sa Cavite, shelter po. And sabi ko paano kung lalabas ako doon, pupunta kami sa market or somewhere. Sabi ko, makikita ko yung mga road doon. Eh ayoko po automatic po kasi since kailan lang po nangyari. Tapos maalala ko kung saan ako naglalakad doon, saan ako natutulog, saan ako umuupo. Eh ayoko po na, hindi pa po kasi ako ready na makita ulit yung area na yun. Ako naman, kung may i-offer ka sa amin na rentahan namin na place na for the meantime na binibenta lang yung alaga. Kaya lang po, low budget talaga ba? Oo. Since yung pension po ni Mama dati namin, ngayon po kasi ang dami po namin utang since nalulip po yung business namin po. Huwag mo munang isipin yung mga utang. Gaya ng aking sinabi, kaya nandito ang Team Daddy Frankie at sa gabay ng ating Panginoon, malalagpasan natin yan, no? Ayokong nag-iisip si Per ngayon. Kaya nga sabi ko, wag mo na yan mag-isip. Wag nang isipin. Ayan. Isipin mo yung bumaling ka na. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito yung aking sinasabi na ayaw ko munang magsalita kasi gusto kong makausap si Per and Nanay Amy
Kasi yung gusto ko po talaga is kung ano yung gusto nila, kung ano yung gusto ni Per, para lubos-lubos din po ang pagtulong natin kay Per. So, gaya ng sinabi, ng problema po si Per kasi gusto nga nila dito sa Makati. Pero ang problema nila mga kababayan is zero balance talaga. Tsaka maliit lang naman ang pension ni nanay. Pero, gaya ng aking sinabi mga kababayan, pag-uusapan din namin ni Aling Rochelle kung ano yung pinaka-best para kay Per and Nanay Amy. At alam ko nandyan kayo na hindi nyo kami pababayaan, no? So, paano nga ba? Okay? Nahiya po kay Mami Rochelle talaga kasi feeling ko po ang laking abala na po na. Hindi po, hindi. Kasi talagang nakwento sa akin ni Mama kung paano niyo po inalagaan si Mama talaga nung wala ko sa hospital. Nagpapasalamat din po ako sa National Center for Mental Health kasi nakita ko po talaga yung pag-aalaga nila sa patients. And yung fund talaga na binibigay ng government sa NCMH talaga. Nakikita po, na-experience po talaga namin. And doon ko nakita na kung magagamit lang po yung fund ng government talaga ng maayos, talagang marami po matutulungan ang tao. Sobra po. Kasi recipient, isa po ko sa recipient talaga ng natulungan ng hospital na yun. And nagpapasalamat po ako na you brought me all to the right place. And then si Daddy Frankie, kayo po yung naghatid sa akin sa hospital na I felt na may family ako na nagdala doon. Hindi ambulance po yung nagdala po sa akin sa SMDC. Hindi talagang a group of people who cared for my mom and for myself na talagang nandun yung love ng family na you brought me to the hospital. Kasi hindi po, kasi kung ambulance, hindi po kasi I remember talaga na how you took care of me. Doon pa lang sa Alpha Mart na inahabol niyo ako. And then yung mama ko talagang, she was, yung voice ng mama ko talagang, anak, hinatahan ko, sabi niya, alika na anak. Talagang yung voice niya talagang nandun yung sadness, yung talaga yung pain. And then, nakita ko po doon sa vlog na talaga yung pagbaba ko ng van, talaga, I was really scared. Inaabot nila ako. And then talagang, nandun, sina Daddy Frankie, lahat po kayo nandun nung time na yun na isasakay niyo ako sa sasakyan. Takot pa nga po ako na sumakay kasi sabi ko, gusto ko yun. Nagtuturo pa ako ng iba sa sasakyan. Tapos wala ako sa sarili ko nung akala ko, papatayin ako sa expressway. Ayun po. Talaga you brought me to the right. Tapos si Kuya po na nagda-drive, talaga na-drive niyo ako doon sa hospital na, although patulog na ako doon sa sasakyan. Talaga nadala niyo po ako sa hospital na talagang hanggang sa loob. And then, i-admit na ako. Talagang, andun po, hindi niyo ako iniwan. And then, naalala ko talaga yung sinabi ng Daddy Frankie, ulitin ko lang, yung sinabi nila, hindi ko kayo pababayaan naman. And it's very rare po for a stranger na magmamalasakit po ng gano'n. Kasi ang dami dyan sa posisyon, hindi naman po sa ang dami dyan sa posisyon. Yung iba nga po na mga lingkod pa ng simbahan, hindi naman po nakakatulog. May mga lang, parang syempre, yung isang mga parang may disappointment kami kasi kung sino pa yun expect mong tutulong po sana, hindi sila talaga yun. Pagdating ng kahit pangangailangan mo, hindi sila yun and then I just have to be honest po kasi meron dyan iba sensitive pa na hindi sila napapanggit. Talaga naman po kasi pagdating na oras, alam mo rin yung treatment po kasi sa'yo ng tao ng pangangailangan mo, hindi mo makakalimutan yun. Nakita ko lang yung patients po ni Daddy Frankie, tapos sila po nakasama ko sina Kuya Sam, sila po Risky. Kuya Risky. Kuya Robin, wala siya doon wala siya doon. Wala ka doon. Pero, ayan, syempre, the team, I acknowledge the team of Daddy Frankie, si Mami Rochelle. Ito nga, may flowers pa ako. So, ganito na lang. Punta tayo sa Tailo. Saan po yung tayo? Diyan lang sa bahay. Okay. Ito po, hindi pa po ito yung bahay. Bali... Akala ko kasi sa likod dito yung house. Oo. Hindi ba po? Kung saan kayo titira, doon tayo pupunta. Okay.
Salamat. Okay. Pero ang problema, iniisip ko kasi zero balance din ang gamit doon. So, unti-unti unti-unti tayo magpo-provide. Okay. Let's go. Kasi kahit nga po sa cellphone, hindi naman po kami maano po sa gamit sa bahay kasi nasanay naman po kami sa simple lang po na environment. Pero ang pinakamaganda dyan, at least hanggang maging maayos ang lahat. Di ba? Tara, doon natin pag-usapan ulit. Oo. Na ako po ay naiiya na po talaga ako sa inyo kasi No, huwag mo isipin yun. naiiya na po ako sa inyong dalawa po. Sasamahan ka namin hanggang maging maayos. Siyempre, kay nanay din, siyempre. Alam kong may hirapan si nanay sa edad niyang yan. No? Okay, tara. Doon tayo sa sasakyan. Sakay tayo ulit. So ayun mga kababayan, no, narinig ninyo po yung kahilingan ni Perjoy at saka si Nanay Amy. So gaya ng aking sinabi mga kababayan, ito po yung malaking responsibilidad na hindi ko alam kung kakayanin ni Daddy Frankie, pero alam ko hindi tayo pababayaan ni God. Kasi gaya ng aking sinabi, zero balance po talaga ang mag-iina. Maging sila, hindi nila alam kung paano sila magsisimula. Pero ang pinaka best na nangyari is gumaling na si Per. Pero ito nga po yung pinaka mahirap na naman is kung paano natin sila tulungan para mapagsimula mulit. At gusto nga ni Nanay Amy na makalayo doon muna sa Batangas at nag-decide sila na ibenta na yung bahay nila doon kasi doon natitrigger si Perjoy. Pero sa araw na ito, yan mga kababayan, pansamantala, dito muna sila sa shelter ni Daddy Frankie, which is dito sa shelter ng Makati. No? So, samahan nyo pa kami mga kababayan kung ano ang pwedeng gawin. Ayan, sa mga gustong magpaabot ng tulong para kay Per, bukas po ang pintuan dahil alam ko hindi ko kakayanin mag-isa ito. So, lalapag ko po yung mag-message lang po kayo and then GCash number para kay Per. Dahil yung bahay na ibibigay ko, yung room na ibibigay ko sa kanila, as in wala pong gamit talaga. So, hindi namin alam. Pero sabi naman ni Per, hindi naman sila maselan, sanay po sila. Pero syempre, pangit din po kung wala man lang silang mga upuan. As in, wala talaga silang gamit doon mga kababayan. Kaya, sa mga may mabubuting kalooban dyan na magpaabot ng tulong sa family ni Per para tuluyan na sila makarecover. So, maraming salamat. Diretso tayo mga kababayan, samahan nyo kami hanggang sa bahay, room na pagdadalhan kay Per. No? So, let's go! Kaya hindi ako sanay masyado sa kanila kasi. Okay lang. Buti hindi nagbabaha naman dito. Hindi naman masyado. Pagka sobrang malalim na, yun, medyo... Tara. Sige na. Nakabukas daw? Sige na, ipasok ka. Medyo maliit lang to. Okay, pero tapos wala pa tayong gamit. Yes, guys, na po. Enough na po sa amin ng mama ko. Baba pa siya may... Grabe nakakaya. Kukuha lang tayo ng electric fan, upuan. So, sige na, itignan mo na eh. Ingat ka lang. Grabe si mama ko ituhod eh.
Eh, okay naman. Okay naman. Tayo yung dalawa. Isip ko rin. Oo. Saka po, Excuse me. pero nakatulog naman po kayo. Makabuhay kayo lahat. Oo. Kasi sila, nakarating sila sa shelter 1, alauna ng gabi, ay madaling araw. Tapos bumalik dito. Pero okay na yun, huwag mo kami alalahanin. Ano Nay, okay na to dito? Kami dalawa lang kaya. Oo. Ano yung okay na okay. Kaya ay dati Frankie. Hindi po. Pero dito, Daddy Frankie, ay meron pong, yung I forgot kasi, yung Bethany Bible School or something, dito lang rin po isang Makati. Ano yun? Kasi parang, meron po kasi ako nakita na bookstore, Christian bookstore po sa Facebook. So gusto ko po sana makalaan kami. Pero around the area lang naman po. Pwede kami po. Pwede naman nating hanapin kung saan. Apo. Kasi hindi ako familiar. No. Kasi ano po, na kami po ni Mother nung nawala po kasi ako sa sarili ko that time, na nasira po yung Bible ko. So, nakita ko, ayoko kasi po na talaga mawala yung relationship ko kay God. Kasi kung hindi po dahil kay God, wala po hindi po ako. At saka gusto ko po i-acknowledge na yung mga tao po na ginamit po ni God para masave ako that time, kayo po yun. Kaya sabi ko, yung paglabas namin ng hospital, isa talaga sa mga gamit na kailangan meron ako ulit, yung Bible po. Kasi po, kung hindi po sasalita rin po ng Diyos ng panahon na yun, kasi I still had my consciousness, pero kung hindi po ako kumapit din po yun sa promise ng Panginoon ng protection, talagang kaya sabi ko talaga, kayo po yung ginamit. Kasi sabi ko, kung hindi po talaga, imagine na nakita ko na meet ko si na Daddy Frankie, hapon na po yun, gabi na po yun. Tapos yung sinave niyo ako tanghali, morning. Sabi ko, kung gabi po nangyari, hindi talaga niyo ako mapapasama eh. Magwawala talaga ako. At saka halos tadyakan ko po yung pintuan ng L300. Kasi I was really scared po talaga. Pero dahil po siguro, na rin ni Lord yun, na may isakay na talaga ako sa sasakyan ng time. Kasi ang dami po talaga nag-try na habulin ako. Hindi na talaga na ako makahabol. Pero I believe na the Lord did not let others to rescue me that time. Because the right people to rescue me was the team of Daddy Frankie. And this is not to flatter Daddy Frankie, but nakita ko sa YouTube, meron palang mga charity vlogger din na sinasabi. Kasi there are people na they're vlogging, ang dami naman dyan sa Facebook kasi magva-vlog ng kilikili nila. Who cares about your underarm? Parang, di ba? Hindi sinasabi ko lang po yung totoo. Kasi ang dami dyan magpo-post ng vlog. Ayoko ng basher sa utang na loob po. Pero sinasabi ko lang, meron dyan kasi mag-vlog, naguhugas ng pinggan, tapos naglalabad, labas ang dibdib. Parang, hello, anong gagawa namin sa dibdib mo? At saka sa kilikili mo. Parang, hindi ka naman, wala ka naman sense, umalis ka dyan, papasin ka lang sa YouTube. Yun po, parang wala lang po. Pero ano lang kasi, tapos naalala ko po yung sinasabi niya may nambabash. Meron din ako nakita ng bash talaga sa YouTube. Na sabi nila bakit po ganyan-ganyan, meron pa raw ganun. Pero sabi ko, yung pag-vlog ni Daddy Frankie, maliit na bagay lang yun kumpara dun sa talagang effort na ginagawa niyo po para makatulong. Kasi imagine, pupunta kayo sa malalayong lugar tapos magagasolin na kayo. Kung talagang wala kayong heart sa ganung ginagawa, I mean, gagasolinahan natin yung sasakyan. And then, ang laki-laki po ng sasakyan na dala nyo. And then, you're a team of people. Then, syempre, lalabas kayo, kakain pa kayo. I mean, you're not spending just a little effort for something na hindi naman ninyo talagang gusto. And ang masasabi ko lang po, sabi nga po ni Mama sa amin, yung blessings naman daw po na babalik sa inyo, talagang and then naalala ko lang po na kayo yung mga tao na talagang sinasabi ni Mama na dahil nga blessings talagang babalik sa inyo, talagang blessings talagang babalik po sa inyo. Kasi yung ginagawa niyo po pagtulong sa amin, talagang nakita ko po kasi yun sa mga vlogs na mga kagaya ko rin yung dun po. At saka, Okay.
Ayun. So, ganito. Dahil ko kasi Okay lang. pagaling na po kasi ako. Ayun. Ayun po. Yan. Praise to God talaga. Thank you, Lord. Sana tuloy-tuloy tayo, Per. Keep on praying. Stay strong para din kay nanay. No? At thank you. Dahil may isang nanay na never talagang iniwanan ng anak. Thank you talaga kay nanay. Yan. At saka yung patience yan po ni Mama talaga na hindi niya ako pinabayaan. She never stopped praying. Yes. Na yung talagang meron nga dyan ina-advise na raw siya pabayaan na lang daw ako. But she did not listen. Yes. Nandun Diba? pa rin yung Hindi ako favor sa ganun kasi magulang din ako, no? Hindi maganda yung ganong advice. Bakit? Ang gagawin natin sa anak natin, bakit natin pababayaan? Di ba? So, hindi maganda. Concern nandun pa rin. Oo. So, sa ngayon, mga kababayan, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit at hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero ngayon gagawa tayo ng paraan paano magkaroon ng higaan, tsaka dito upuan. No? Pero pasensyaan nyo na itong bahay na pansamantala. Sige. This is more than enough po. Okay. Pero unti-unti, sa tulong ng Panginoon, tsaka tulong din ng ating mga kababayan na may mabubuting kalooban is magiging okay ang lahat. No? Salamat. So, yan mga kababayan, pansamantala, puputulin ko muna yung usapan natin na ito at kita-kits po tayo sa susunod na videos namin kasi mag-uusap pa kami ni Per regarding sa mga gamit kung paano kami maghahanap ng mga gagamitin dito. Pero may karton na kami ditong ihigaan. Oo nga. Pansamantala may karton na kami ditong ihigaan. Oo. Yan. Kahit nga po sa tiles ng Daddy Frankie. Oh. Meron kaming uupuan. Yan. Ayan. May upuan na kami dito, ano? So, yan. Meron pang buntot ng isda. Kasi bagay, oo nga, kasi malamig po yung tiles ng Oo. Wala talaga akong masabi mga kababayan. Napasaya namin si Per kahit maliit na bagay. Time check mga kababayan. 3:50 ng hapon. Ayan, 3:52. Ayan, so mga kababayan, after po kasi ng live, after ng update ko kay Per Joy Dumag, muli, magpapasalamat po ako sa mga nagpadala, nagpalipad, nagpakulay. Salamat po kasi sa inyong pag-support sa amin, pagmamahal kay Per Joy. Ito, mamimili na kami ng gamit. Kasi mayroon na silang titirhan, pero zero balance talaga, wala silang mga gamit. Pansamantala kasi first night nila ngayon sa bahay na kanilang titirhan, bibilhan muna namin sila ng foam, kumot, unan, 2 upuan, tsaka tables, no? So, yung mga pinakapangunahing kailangan lang muna mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa mga nagpa-GCash. Hindi ko na sila isa-isa, pero yung dumarating na po sa GCash is 15,000. Running 15,000 na, no? So, i-round off ko na lang po. Yun. So, samahan nyo kami mga kababayan para mabilis na maiuwi itong mabibili natin. Tara, let's go! Pasensya na kayo mga kababayan, medyo napagod na po ang inyong lingkod. Pero kakayanin natin yan.
mga kababayan, no? Kahit medyo pagod, pero masaya ang Team Daddy Frankie. Kasi maganda yung nangyari ngayon. Kumbaga, isang mission accomplished sa family ni Perjoy. Kaya unti-unti namimili kami ng mga gamit. Ito, pangunahing mga gamit mga kababayan kasi nga wala silang kagamit-gamit. So baka bukas mga damit, purong kayo rito, tsaka kung ano pa. So pupuntahan natin ngayon mga kababayan, kauna-unahan na request ni Perjoy is Bible. Alam mo na kung saan? Google natin yan. Sige, tara mga kababayan. So ayan, nakabili na ako mga kababayan ng mga Bible at samahan niyo ako. Dalhin na natin kay Per mga kababayan, pati yung mga gamit na nabili natin na sasakyan. Tara. Wag. Ayoko. Mga istorbo. Parang uulan. Ben, thank you. Sorry ma'am, sorry. Thank you ma'am. Tara mga kababayan, pasok po tayo. Sige ma'am, thank you. Hello. Hello po, Daddy pa. Naistorbo ka namin ulit? Hindi picture ako lang po yung flowers. Ay, ganon. Sige, pasok nyo. Yan, kapamili na kami ng mga unti. Unan. And then, yung pom. Oo. Table. Thank you. Patayo ko na yung table siguro dyan. Saan? Oo. Kayo na lang mag-ayos. Sige, sige. Table. Then, electric fan. Marunong kayo mag-assemble? Gusto nyo sa inyo na lang yan? O ito na lang iwanan? Ano pong kulay na lang? Hindi ko. Anong kulay nito? Green? Ayun, gusto ko yung pink. Sige, okay. So, ito. Oo. Kasi, Kay ate na lang po. ito. Dalawa upuan. Tapos, ibalik ko na to sa kabila. Kunin ko na muna tong ano, para hindi kayo masikip masyado na Fern. Ibalik ko na ito. Salamat, Pakiko. Ayan.
Tapos ito. Balik kay Ma'am Bel. Ayan. Wait lang. At higit sa lahat, yung request ni Per, yung Bible. Yung mga kababayan. Ito yung unang-unang request ni Per na ilagay niya dito sa kanyang bahay. Maraming salamat po sa inyo, Daddy Frank. Oo. Nasa National Bookstore kayo nang galing. Oo, sarado na kasi yung yung store na pinahanap natin. Maraming salamat po. Opo. So, favorite version ko ng bigay. Maraming salamat. So kung ano pa yung mga kulang, unti-unti bukas bibili ulit. No? Tapos, syempre, mga kababayan, hindi na po pwedeng iwan natin sila na ganun na lang, wala sila, baka may kailangan silang bilhin, no? Wait lang. Oh. Salamat po. Wala pa kita dito. Si Mami Rochelle pa. Nasa bahay na siya. Pagod din. Pansamantala para may pang-budget kayo dito. 5,000. Maraming Na? salamat. Alam nyo na yung number ko. Alam nyo naman na yung number ko. Anything happen, any problem, huwag kayong mahiya mag-text sa akin. Na? Salamat. Okay. God bless you. Thank you sa inyo. Thank you. Thank you po. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Siguro kung ano pa yung mga kulang, sunod bukas, di ba? So, tignan natin yung schedule. Mga damit ninyo. Yun ang sunod natin. Salamat. No? Kailan kaya pwede, guys? Sa damit naman nila? Bukas. Pwede bukas? Oo. Kasi anong oras na? Okay nga naman kayo. Ako pa yung ano. Oo. Mag-aalas 5 na. Ay, ito pala. Yung, kasi syempre, para makapagpainit kayo. Electric kettle. Tsaka rice cooker. Kasi kung ano yung gusto nyong iluto, magpapadala rin pala ako ng rice dito para may... Ay! Ano yan? Kapag gustong magkape ni nanay, Ay, sorry. thank you. Yeah. Thank you very much. Salamat. Kailangan mabuksan din natin kasi para makita ng mga sponsor natin. So muli mga kababayan, no, ako'y nagpapasalamat talaga sa mga mababait na sponsor natin. Napakabilis nilang mag-action. Tama ba to? Ayun. Maliit lang binili ko kasi dalawa lang naman sila. Yan. Yung mga pinaka-importante lang una. Thank you very much. Thank you very much. Opo. Alam ko marami pa tayong kulang pero unti-unti. Salamat po. Ko alam ko ano pang susunod natin bibilhin. Pero kung gusto nyong lumabas, Nay, diyan maraming mabibili sa labas. No? Thank you. No. 7-Eleven malapit lang din dito. Diyan pagka... Dami naman na Oo. ano dyan. No, pagkalabas mo diyan kaliwa, meron na 7-Eleven. Basta nasa ano. Tapos kung palengke diyan naman. Kung alanganin kayo, mag-message kayo. Tapos ang susi pala ano. Sige, kakausapin ko si ano, yung may-ari ng building para ma-issuean tayo ng susi. No? So ayan mga kababayan. Salamat sa Panginoon. Nakabili tayo ng pangunahing pangangailangan ni Per tsaka ang kanyang ina. Unti-unti, makukumpleto natin ito sa gabay ng Panginoon at sa tulong ninyong lahat ng mga viewers natin, sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Ayan, syempre sa Team Rise Above, yan, headed by Tita Hani S. At saka sa mga nag-send ng GCash, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat po talaga. Sige na, alis na po kami para mapagpahinga pa kayo. Salamat po, Daddy Frankie. Oo. Salamat po, Rachel. Opo. Maraming salamat po sa lahat po na nang nanonood kay Daddy Frankie. Sa mga sumuporta po sa amin, lalo po sa kanyang vlogs po. Maraming salamat po. God bless you. Okay. God bless you. Thank you po. Thank you very much. Ilabas ko itong ano. Ay, Tatabi ko lang po. thank Sige. you so much. Salamat po. Sa nakabuti.
Ha?